Ang susunod na kwentong inyong mapapakinggan ay isang istorya na maaaring totoong nangyari o kaya naman ay parte lang ng mga kwentong bayan na walang sapat na ebidensya na magpapatunay na totoo, sapagkat ito ay di nailathala sa kahit anong kwadernong papel na naglalaman ng mga kasaysayan ng ating bansa. Noong unang panahon, sa isang isla ng Pilipinas na malayo sa sibilisasyon na meron ng naninirahang mga tao. Sa mga panahong ito, wala pang permanenteng pangalan ang nasabing isla. Ngunit ang mga naninirahang mga tao dito ay may kanya-kanyang tawag sa isla. Meron tumatawag dito ng Barkulak o isla ng Maorta at saka isla ng Predatory. Ngunit mas naging popular ang tawag na Barkulak. Ang pagtawag sa isla na yon bilang Barkulak ay nagmula sa mga Romanong napadpad sa islang yun upang magpakalat ng relihiyong Kristyanismo. Marami ang nahikayat ng mga ito, subalit may mga iilang di sumailalim sa kanilang kultura bilang Kristiyano. Sa kabila ng pagpapakalat ng mga Romano ng kanilang relihiyon sa islang yun, lingid sa ibang mga tao doon na meron ding nagpakalat ng iba't ibang uri ng mga nilalang upang gawin sanang kaisa sa kanilang mga adhikain. Subalit sa pagtagal ng panahon, unti-unting tumaliwas ang mga nilalang sa mga dayo sa isla. May mga nilalang na mas piniling paslangin ang lumikha dito at meron din namang ibang sumang-ayon sa mga Romano. Subalit ang ganoong kaganapan ang naging sanhi ng paglisan ng mga dayo sa isla. Naiwan ang mga nilalang na dinala ng mga yun sa lugar. At doon na nag-umpisa ang kalbaryo ng mga taong naninirahan sa isla. May mga nilalang naman na pumanig sa mga tao at mas pinili silang ipagtanggol laban sa masasamang elemento na mas piniling pumanig sa mga demonyo. Naging sakim ang iba at nagnais na maging hari sa isla. Subalit lahat ng nagnanais na maging hari sa isla ay naglalaho na lamang na parang bula sa di malamang dahilan. Sa katimugang bahagi ng Mindoro, may mga isla dito na di pa kilala noong unang panahon na pinakamalaking isla na may isang bayan, ang Barkulak, na pinamumunuan ng isang binatang alkaldeng Pilipino na itago na lang natin sa pangalang Alzel, na anak ng isang mersenaryong Pilipino na tumutulong sa mga prailing Romano na magpakalat ng Kristyanismo. Iginagalang siya ng kanyang mga nasasakupan dahil sa mabuti at maayos nitong pamamalakad sa nasabing bayan. Marami siyang tagasunod. Ngunit ang mga ito ay di mga pangkaraniwang mga tao, kabilang na si Alcel, sapagkat siya ay nagtatangan ng isang birtud na pinanday pa ng isang Romanong praile na nagtatangan ng karunungang itim at binasbasan gamit ang kapangyarihan ng demonyo. Subalit ang pagpanday niya ng sari-saring birtud na isinasalin niya sa mga tao ay ang isa sa kanyang naging pagkakamali. Marami sa kanyang nilikha at nabigyan ang tumalikod na sa kanya at ayaw magpailalim sa pamumuno nito. Mabibilang na lang ang naging matapat sa kanya. Kaya naman madaling napas lang ang nasabing praile ng kanyang mga nilikha sa pamamagitan ng mga may hawak nito. Subalit bago ito binawian ng buhay, naibilin pa nito sa kanyang mga tagasunod na pumanig sa mga tao at paslangin lahat ang manggambala sa mga ordinaryong tao bilang paghihiganti sa pagpaslang sa kanya ng mga nilalang na kanyang nilikha. Pinunong Alcel, nalalapit na ang pagtakip ng araw sa buwan. Kailangan nating maging handa sapagkat panahon nyo ng muling pagbangon ng ating mga kaaway. Sangguni ng isang tauhan at kaibigan ni Alcel na itago na lang natin sa pangalang Magnus, habang siya ay nakatayo sa may bintana at nakatanaw sa kapaligiran.
Nang mga oras na ito ay nasa isang mansyon na gawa sa purong kahoy si Alcel sa kalagitnaan ng bayan nila. Doon ay tanaw na tanaw niya ang buong kabayanan. Ilang sandali pa ang lumipas, sumagot naman siya ng, Oo, kailanman ay di ako makakalimot sa mga babala at paalaala sa atin ng amang Diyos. Di siya namatay. Sa halip ay mas pinili niyang magpahinga. Alam nating lahat yan. Hinayaan niya lang napaslangin ng mga istrigoy ang kanyang katawang lupa upang agaran siyang makabalik sa kanyang tahanan. Sagot ni Alcel habang nakasipat pa rin sa bintana. Tama ho kayo, Ginoong Alcel. Papaalalahanan ko pa po ba ang iba nating mga kasama dito sa ating baryo at sa ibang dako ng bayang ito? Sige, Magnus. Nga pala, nais kong magkaroon tayo ng pagpupulong. Ipabatid mo ito sa iyong mga kalahi at ako naman na ang bahala sa mga kalahi ko. Tugon ni Alcel. At nga pala, Magnus, huwag mo na akong tawaging Ginoo para naman di tayo magkaedad o magkaibigan kung ganon. Dagdag pa nito. Pasensya na ho. Subalit ang aking pagtawag sa inyo na Ginoo ay pagpapita lang ng respeto. Pero kung yun ang nais mo, sige. Sagot ni Magnus. Aalis na ako, Alcel. Sige, mag-iingat ka. Matapos yung masabi ni Alcel, kisap matang naglaho na si Magnus. Nga pala, para mas maging maliwanag ang kwento, si Magnus ay kanang kamay at kaibigan ni Alcel. Pinamumunuan nito ang nasa 15 niyang mga kalahi na tinatawag na mga vampira. Samantalang si Alcel ay ang pinakamalakas sa kanyang lahi. Sila ng kanyang ama ay parehong pinamanahan ng birtud ng Diyos. Ngunit mas malakas ang abilidad na tangan na birtud ni Alcel kumpara sa kanyang ama. Si Alcel at ang kanyang ama ay nabibilang sa mga uri ng taong lobo. At si Alcel ang pinakagabunan ng mga ito. Balik tayo sa kwento. Nang muling ibaling ni Alcel ang kanyang paningin upang muling tumanaw sa paligid ng nasasakupan niyang bayan mula sa bintana. Ilang minuto lang ay kumatok ang kanyang ama sa pinto. Tuloy ho kayo, ama. Wika ni Alcel nang marinig niya ang boses ng kanyang ama. Pagpasok nito, kaagad yung nagwika ng, Alcel, masyado naman atang pinagtutuunan nyo ng pansin ang papalapit na pulang buwan. Alalahanin mo, may mga samka din tayong mapit na kalaban. Di man sila mapanganib para sa atin, sobra naman silang mapanganib para sa mga taong walang alam kung papaano kontrahin ang mga ito. Wika ng kanyang ama na itago na lang natin sa pangalang Asmundo. Di ako nakakalimot, ama, tungkol sa bagay na yan. Sa katunayan, mga inutusan na akong vampira upang magmasid sa mga ginagawa ng mga samka. Kung sakali mang umataking muli sila sa mga tao, wala na tayong magagawa kundi sila ay burahin. Alam ko naman na lalabag sila kasi sa kasunduan natin na di na sila manggagambala sa mga tao dahil nalalapit na ang muling pagbangon ng mga istrigoy at malaki ang parte nila bago maganap ang bagay na yon. Kailangan natin kasing ingatan, ama, ang ating nasasakupan dahil sa dugo ng mga ordinaryong tao ang kukunin ng mga samka upang idilig sa lupang kinahihimlayan ng mga istrigoy. Mahabang sagot ni Alcel sa kanyang amang umupo sa isang upuan malapit sa kanya. Tama ka, anak. Ngunit kailangan ding kumilos ng ating pangkat at huwag dating iasang lahat sa grupo ni Magnus. Alam mo naman na kukunti na lang din sila dahil sa mga istrigoy na yan na kumain sa iba nilang kauri. Natatandaan mo pa ba nung sinubukang maghiganti ni na Magnus sa mga istrigoy pagkatapos ng isang buwan na pamamayagpag ng mga istrigoy dito sa ating isla? Oo naman, ama. Di ba
Di nila natagpuan ang mga sinasabing palasyo ng mga Istrigoy dahil sa salamangkang nakabalot doon na siyang nagkukubli sa kahit sinong nilalang. Tugon niya sa kanyang ama. Oo, Alcel. Siguro, kung sakaling natagpuan nila ang palasyo ng mga Istrigoy, di natin sila kasama sa mga panahong ito. Alam mo naman siguro ang kapasidad ng lakas ng mga Istrigoy, hindi ba? Wika ulit ng kanyang ama habang nag-uusap ang mag-ama. Natigilan naman sila nang biglang lumitaw sina Magnus sa kanyang silid. Dumaan ang mga yon mula sa bintana sa labis na pagmamadali at agad yung nagwika ng, Alcel, may dala akong maganda at masamang balita. Ginoong Osmundo, kayo pala. Magandang gabi ho. Wika ni Magnus at bati nito sa ama ni Alcel. Uunahin ko muna ho ang magandang balita. Nasabihan ko na ho ang lahat ng mga kauri ko ukol sa ninanais mong pagpupulong, Alcel. At ang balita, nakasipat kami ng mga samkang pag-alagala sa ibang baryo. Kukumprontahin ho sana namin. Subalit natigilan kami at labis na nagtaka nang mapansin namin na may kasama ang mga itong dalawang Istrigoy. Di kami maaaring magkamali, Alcel. Presensya ng Istrigoy ang naramdaman namin sa dalawang nilalang na kasama ng mga samka. Kaya mas minabuti ho naming ipagbigay alam ito sa inyo bago gumawa ng hakbang. Sangguni ni Magnus kay Alcel. Nang marinig ito ng mag-ama, biglang napatayo si Ginoong Asmundo mula sa kinauupuan nito at nagwika ng, Anak, maganda ka. Kung Istrigoy man ang nakita ni na Magnus, di natin ito maaaring ipaubaya sa kanila. Sige na, aalis na ako. Sasabihan ko ang iba nating mga kauri. Wika ng kanyang ama bago ito mabilis ang lumabas ng silid ni Alcel. Sina Alcel at Magnus sama ng dalawang vampirang kasama nito ay agad na lumundag mula sa mataas na bintana patungo sa mga punong nasa paligid ng kanilang mansyon. Paglapag nila sa lupa, hinintay muna nila sina Ginoong Asmundo. Ilang sandali lang naman ay dumating na ito kasama ang 5 kalalakihan na kauri nilang mga taong lobo. Kasunod noon ang paglitaw ng 2 panauhin na kauri naman ni Magnus. Paglitaw ng mga yon, agad yun naglahad ng isang balita. Ginoong Magnus, Alcel, ang mga samkang may kasamang 2 Istrigoy ay kasalukuyan ng umaatake sa kabilang baryo. Naroon ang iba nating kasamang mga vampira na pansamantalang nakikipaglaban na sa mga ito habang hinihintay nila tayo. Kailangan na ho nating magmadali sapagkat ang 2 Istrigoy ay sapat na para paslangin ang iba nating mga kasamang 10 vampira. Paglalahad ng isa sa 2 panauhing dumating. Sa pagrinig nila Alcel sa tinuran ng isang vampira, nagtinginan sila sa bawat isa at kanya-kanyang nagsipalitan ng kaanyuan. Si Magnus noon ay nagsabampira na. At sina Alcel at Ginoong Asmundo at mga kasama nito ay nagsipalit na ng kaanyuan bilang mga taong lobo. Kakaiba ang kaanyuan noon ni Alcel sapagkat meron itong mahabang puting buhok, malalagong itim na balahibo, pinaghalong pula at dilaw na nagniningas na mga mata, mahahabang kuko at matatalas na pangil. Ang kanyang ama naman ay kalintulad ng kanyang kaanyuan, subalit purong itim lamang ang buhok nito na di gaanong kahabaan. Ang mga kasama naman ng kanyang ama ay nasa anyong taong lobo din. Si Magnus naman ay nasa anyong tao, subalit mahahaba ang kuko at 2 pangil nito.
May pinaghalong pula at dilaw din itong mga mata. Matapos nila makapagpalit ng anyo, mabilis silang nagsitakbo upang tunguhin ang susunod na baryo. Dahil sa kanilang mga abilidad, mabilis lang nilang narating ang lugar. Malayo pa lang, nasisipat na nila ang nagaganap na labanan ng mga vampira at samka at dalawang istrigoy na may malalapad na pakpak. Konting kaalaman lang mga kabagis, ang mga nilalang na nakapaloob sa kwento ay mga nilalang na nabuhay matagal ng panahon ang nakalipas, na binuhay ng iilang prailing Romano na sumasamba sa itim na karunungan. Ang istrigoy ay isang uri ng aswang na may malalapad na pakpak na nakakonekta sa mga braso nito. Kakulay yon ng balat nito na kulay kayumanggi. Wala ring buhok ang mga ito sa katawan. At ang bibig nito ay punong-puno ng sisihaba ang mga pangil. May mahabang tenga. At ang paboritong kainin ng mga ito ay ang kagaya niyang aswang na naiiba sa kanilang uri. Pero pumapatay pa rin ito ng mga tao upang gawing pain lamang sa mga aswang na nais nilang kainin. Kapag nagawa na nilang kainin ang aswang, ibibigay naman nila ang katawan ng tao sa mga samka upang ipakain. Ang mga samka naman ay mga purong babae lamang. Sanggang dikit ito ng mga istrigoy dahil sila ang nagpaparami ng kanilang lahi. Ang mga samka ay may mga mahahabang puting buhok na sumasayad na sa lupa. Ang dibdib naman ng mga ito ay ganun din, sumasayad na sa lupa dahil sa abnormal na pangangatawan ng mga ito. Maputla ang kulay ng mga balat ng mga ito. Mahaba ang ilong at may purong itim na mga mata. Mahaba din ang pangil at kuko na kulay itim. Nang masipat nila Alzel ang labanan sa pagitan ng mga kasama nilang vampira, di na sila huminto pa. Diretso silang tumakbo hanggang marating nila ang labanan. Paglapit nila doon, agad nilang tinulungan ang mga kauri ni Magnus na mga vampira. Napaatras naman ng bahagya ang mga samka at ang dalawang istrigoy ay nasa ere na nakatitig lamang sa kanila nang walang kahit anong emosyong ipinapakita. Maya-maya pa, nagwika naman si Alcel ng, "Batang napagang pagkakalat nyo dito sa aking nasasakupan. At nakakapagtakang may istrigoy kayong kasama, gayong di pa oras ng kanilang muling pagbangon. At anong ibig sabihin ng ginagawa nyo? Naghahamon ba kayo ng digmaan? Di ba may kasunduan tayo?" Wika ni Alcel na matalim ang titig sa mga samka. Tumawa lang naman noon ang mga samka habang nagwika ang isa sa mga ito ng, Kung patuloy naming susundin ang kasunduan, mamamatay kami sa gutom. Naiisip niyo ba yan? Humanda kayo. Malapit na ang muling pagbangon ng aming Panginoon. Wika ng isang samka habang may tangan-tangan na isang katawan ng tao na wala ng buhay. Sa mga oras na ito, tumitiwalag na kami sa kasunduan. O sa madaling salita, wala nang bisa ang ating kasunduan. Dagdag pa nito. Nang marinig nila ang sinabi ng isang samka, tanging pag-angil na lamang ang naitugon nila dito dahil sa galit nang makita nila ang mga katawan ng tao na tangan-tangan ng iilang samka. Nang akma na silang susugurin ng mga samka, bigla naman silang natigilan nang biglang humarang ang dalawang istrigoy habang nagsasabi ng, "Huwag na kayong magmatigas, Alcel. Pagkain lang namin ang mga kagaya nyo.
Sa pagbangon ng aming Panginoon, siguradong mauubos na kayo. Wika ng isang istrigoy habang ikinakampay ang pakpak nito na nakaharap sa kanila. Sa pagkakarinig ni na Alcel sa wika ng istrigoy, walang pag-aalinlangan naman niya itong sinagot ng pagkain? Mukha atang nilamon na kayo ng una niyong paniniwala. Oo, nung una, inaamin namin na takot kami sa mga istrigoy na kagaya nyo. Subalit marami na ang nagbago. Kung ang pagkakakilala nyo sa amin ay tulad pa rin ng dati, diyan kayo nagkakamali. Di ba, bago kami dumating dito, ay nakalaban nyo na ang mga kasama naming vampira? Oh, heto sila, walang bawas. Isang patunay lang na di nyo na muli kami basta-basta kayang daragin. Mariing wika ni Alcel habang nasa kaanyuan ng pagiging taong lobo. Nang marinig ito ng dalawang istrigoy, humalakak lang naman ang mga ito, sabay wika ng Sa tingin nyo, kaya nyo na kaming tapatan? Tandaan nyo, kami ang mga istrigoy. Ang nilikha ni Amang Diyos na may mas nakakaangat na abilidad sa lahat ng kanyang nilikhang demonyo. Sige, patunayan nyo ngayon ang inyong sinasabi. Kaming dalawa, laban sa inyong lahat. wika ng isang istrigoy habang palisik ng palisik ang mga lamumula nitong mga mata. Sa pagkarinig ni na Alcel sa sinabi ng istrigoy, nagsiangil lang naman sila. Pagpapakita na di nila aatrasan ang mga istrigoy. Napapangisi pa noon si Alcel habang nagwiwika sa kanyang ama at kay Magnus ng Ama, Magnus, tayong tatlo lang ang haharap sa kanilang dalawa. Ihanda niyo ang inyong sarili. Kung sakaling seryosohin tayo ng mga ito, siguradong madugo ang magiging labanan. Huwag kayong mag-alala. Kayang-kaya natin sila. Wika ni Alcel kasunod ng pagbibigay ng senyas nito sa kanilang mga kasamang iba pang taong lobo at vampira. Nang makita ng mga kasama niya ang kanyang senyas, agad naman na nagsiatrasan ang mga ito at doon ay sumenyas din si Magnus sa mga kauri nito, na ang ibig sabihin ay sundan ng mga samka ng palihim upang tukuyin ang lugar na tutunguhin ng mga ito. Ilang segundo lang ang lumipas. Sumagot naman si Magnus at Ginoong Asmundo kay Alcel ng Sige, anak. Sige o, Ginoo. Nang umayon na sa nais ni Alcel ang lahat, laking pagtataka ng dalawang istrigoy at napawika ang isa't mga ito ng Ano to? Nangiinsulto ba kayo? Tatlo lang kayong harap sa aming dalawa? Naghahanap ata kayo ng madali ang kamatayan, mga kutong lupa. wika ng isang istrigoy na nanlilisik ang mga mata at dinuduro ang tatlo. Tama na. Tama na ang basura niyong pananalita. Tsaka na kayo manghusga kapag nagawa niyo na kaming pabagsakin sa lupa. Tugon naman ni Alcel. Ganon ba? Sige. Tignan natin kung kaya nyo kaming pangibabawan. Wika ng istrigoy kasunod ng mabilisang pagbulusok nito patungo sa tatlo. Nang makita nila ang pag-atake ng mga istrigoy, agad naman silang nagsihanda. Si Magnus mabilis na tumakbo upang tunguhin ang likurang bahagi ng mga istrigoy. Ang mag-amang Alcel at Asmundo naman ang sumalo sa mga pag-atake ng mga istrigoy. Buong lakas silang kinalmot ng mga ito na kasamang humahampas ang mga pakpak. Nasalag naman yon ni Alcel at ng kanyang ama, ngunit nagtamo pa rin sila ng di gaanong malubhang pinsala. Medyo papaatras sila noon, subalit agad din silang umangil at mabilis na gumante ng pag-atake. Pagkalmot ni Alcel sa
Istrigoy, agad naman yung sinangga nito, gamit-gamit ang malalapad nitong pakpak. Nagawa namang punitin ni Alcel ang pakpak nito nang bumaon doon ang matatalas niyang kuko. Si Ginoong Asmundo naman noon, mabilis na sinugod ang isa pang Istrigoy na nasa ere at agad na nilundagan upang ambaan ng matatalas din niyang mga kuko. Ngunit isang malakas na tadyak ang sumalubong noon kay Ginoong Asmundo, dahilan upang muli siyang bumagsak sa lupa. Sumadsad siya noon sa lupa habang ikinakahig ang kanyang mga kuko. Sa pagtigil niya sa pagsadsad, agad siyang tumayo at muling sinugod ang Istrigoy. Muli siyang lumundag upang atakihing muli ang nilalang. Sa pangalawang pagkakataon, isang malakas naman ng hampas ng mga pakpak ang kanyang natamo. Sa muling pagbagsak sa lupa, bahagya siyang natigilan nang siya ay makatayo. Nag-isip noon ng paraan si Ginoong Asmundo kung paano niya malalapatan ng atake ang nilalang na nasa ere. Sa ilang segundo niyang pag-iisip, tumingin siya sa isang puno na malapit sa kinaroroonan ng Istrigoy na nasa ere. Nang masigurado niyang maaabot niya ng mabilis ang Istrigoy mula doon, agad siyang tumakbo patungo doon sa puno. Mabilis siyang umakyat at nang marating niya ang pinakadulo nito, walang pag-aalinlangan niyang tinalo ng Istrigoy. Dahil sa mabilis na pangyayari, di na kawang makalayo ng Istrigoy. Nahawakan yun ni Ginoong Asmundo sa pakpak, dahilan upang pareho silang bumagsak sa lupa. Sa pagtayo nilang pareho, di na makalipad pa ang Istrigoy dahil sa nabali na ang isa nitong pakpak. Agad yung inatake ni Ginoong Asmundo ng kaliwat kanan niyang pagkalmot sa mahahaba niyang kuko. Subalit agad na nahawakan ng Istrigoy ang magkabila niyang braso, sabay sapak sa kanya ng Istrigoy sa pagmumuka. Napaluhod noon si Ginoong Asmundo dahil sa lakas ng puwersa ng atake mula sa Istrigoy. At nang akma ng sasakmalin ng Istrigoy si Ginoong Asmundo, napasigaw ito ng "Magnus!" At bigla na lang natigilan ang Istrigoy nang biglang may tumagos matatalas na kuko sa dibdib nito mula sa kanyang likod. Napaatungal na lang noon ang Istrigoy dahil sa sakit. Bumulwak din ang dugo nito sa bunganga at hirap na nilingon ang nilalang na umatake sa kanyang likuran. Pagkalingon nito, tumambad sa kanya ang gigil na pagmumuka ni Magnus na nag-aabang lamang pala ng pagkakataon para sa malayang pag-atake ng di nalalaman ng kalaban. Paano di kita naramdaman? Naklas. Wika ng Istrigoy bago bawian ng buhay. Sa kabilang banda naman, punit-punit na ang pakpak nun ng Istrigoy dahil sa mga pagkalmot ni Alcel dito. Halos mabaklas na ang mga pakpak noon ng Istrigoy na nakakabit sa mga braso nito at nagkasugat-sugat na rin ito. Si Alcel naman may mga gal na rin sa katawan, subalit tila ba di man lang ito nakakaramdam ng pagod sa laban. Nang magpakawala ng isang malakas na pagsapak nun ang Istrigoy kay Alcel, agad niyang sinalo ang braso nito at buong lakas na binali. Napasigaw noon ang Istrigoy dahil sa kanyang ginawa. At nang muling atakihin ng Istrigoy si Alcel gamit ang isa pa nitong braso, agad niya din yung sinalo at buong lakas na binali ulit. Sabay tarak niya ng matatalas niyang kuko sa dibdib nito. At dinukot niya ang puso
sabay pagdurog niya nito sa kanyang kamao. Matapos nilang mapaslang ang dalawang istrigoy, umalulong silang mag-ama. Sumigaw naman si Magnus dahil sa napatunayan na nila na kaya nilang makipagsabayan sa mga istrigoy. Pero sa kabila ng kagalakan nila, bumagabag naman sa kanilang kaisipan ang isang bagay, sapagkat mga mahihinang klase pa lamang ng istrigoy ang kanilang nakakaharap. At ang mga samka naman ay di naman nila gaanong pinoproblema, dahil kahit ang mga vampira ay kayang-kayang dumurog ng samka. Ngunit pagdating sa mga istrigoy ay pahirapan sila sa pakikipaglaban. Labis nilang ikinakabahala ang nalalapit na pagpula ng buwan dahil yun ang oras ng muling pagbangon ng pinuno ng mga istrigoy. Alam nila yun kasi nabanggit din sa kanila ni Amang Jumos na bagaman nagawa nitong isabay sa kanyang kamatayan ng pinuno ng mga istrigoy na nagngangalang si Firos, muli yung babangon paglipas ng mahabang panahon. Maganap yun kapag sumapit ang pamumula ng buwan. Nang tuluyan na ngang tumahimik ang paligid at humupa na ang tensyon, nagkatinginan silang tatlo at sabay-sabay na napangiti. Ang mga kasama nila noong taong lobo ay lumapit na sa kanila. Kahanga-hanga ang iyong ginawa, Alcel. Nagawa mong paslangin ang isang istrigoy na ikaw lang mag-isa. Wika ni Magnus habang nakangiti. Sinuwerte lang tayo sapagkat mahihinang istrigoy lamang ang ating nakaharap. Kung kabilang ang mga yon sa mga mandirigmang istrigoy, baka sa kangkungan tayo pulutin. O ang masaklap, wala araw na sisikat para sa atin. Di pa ito ang oras para magbunyi, mga kasama, sapagkat nag-uumpisa pa lamang ang digmaang ating kakaharapin. Iuwi niyo ang katawan ng dalawang istrigoy na ito sa aking tahanan. Pagsasaluhan natin ngayong gabi ang dugo ng mga nilalang na ito. Malaki ang maitutulong nito sa atin at lalo na sa inyo, Magnus. Tugon ni Alcel kasabay na ng pag-aya niya sa kanyang mga kasama para umuwi. Nang makarating na sila sa tahanan ni na Alcel, bumungad sa kanila ang kanyang ina at kapatid na babae na matyaga silang hinihintay, nakapuyon sa salas ng kanilang bahay habang nagkakape. Ang kanyang ina na itago na lang natin sa pangalang Lucita at kapatid na babae na si Lucia ay nabibilang sa pinakamababang uri ng mga istrigoy. Nasa kaanyuan ang mga ito ng isang makinang at makukulay na ibon o mas kilala bilang sa tawag na mga manturugo. Nang masilayan ng kanyang ina at kapatid ang bangkay na kanilang daladala, halos mapatayo ang mga ito sa kanilang kinauupan dahil sa pagkagulat. Kapanahunan bang muli ng mga istrigoy, Asmundo? Tanong ng kanyang ina matapos nitong masilayan ang patay na katawan na kanilang dala. Hindi pa, ina. Ang mga istrigoy na ito ay di paganap na nagtataglay ng purong dugo ng istrigoy. Kaya nagagawa ng makalabas kahit di pa nila kapanahunan. Sagot naman ni Alcel. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad na nagtungo nun sina Alcel sa isang malaking silid ng kanilang mansyon kung saan nila idinaraos ang mga piging. Doon ay gumawa sila ng ritual.
habang kinigilitan nila ang leeg ng mga istrigoy upang patagasin ang natitirang dugo nito sa katawan. Matapos ng kanilang ginawang ritual, pinagsaluhan nilang mga taong lobo at vampira ang dugo ng 2 istrigoy. Matapos nila yung gawin, nagsiatungalan silang lahat nang maramdaman nila ang pagsakop ng kakaibang enerhiya sa kanilang katawan. Mga kasama, nadagdagan na naman ang ating mga abilidad. Kung patuloy tayong makakatikim ng dugo ng mga istrigoy, panigurado, wala nang makakagapi sa ating grupo. Pagwiwika ni Alcel habang nasa tabi niya ang kanyang ama. Nang marinig ng mga kasama niya ang kanyang sinabi, muli silang nagsialulungan. Maklipas ang ilang araw ng kanilang paglilibot sa bayang nasasakupan ni Alcel, wala namang kakaibang nagaganap. Walang nasisipat sina Magnus at mga taong lobo sa ilalim ng pamamahala ni Ginoong Asmundo na mga di kaaya-ayang nangyayari sa ibang dako ng baryo. Gabi-gabi silang naglilibot doon. Sa araw naman ay naglilibot sila kasama si Alcel sa mga baryo upang alamin ang kasalukuyang sitwasyon ng mga tao doon. Maliit lang naman ang bayan na yon, na halos nasa 5 baryo lang ang naroroon, at ang nakapaligid na sa kanila ay isang malawak at madawag na kagubatan at mga anyong tubig na gaanong malalim. Sa pagdaan pa ng ilang araw, doon na sila nakaramdam kakaiba. Marami na silang nasisipat na panauhin sa iba't ibang baryo na di pamilyar sa kanila. Dahil sa mga panauhing yon na di nila kilala na gumagala sa ibang baryo, doon na nakapagpasya si Alcel na pulungin ang kanyang mga kasama. Inilahad niya sa mga ito na maging handa dahil nalalapit na ang pagpula ng buwan at mangyayari yun sa huling araw ng buwang kasalukuyan. Inilahad niya sa kanyang mga kasama na kahit malabong makita nila ang nakatagong palasyo ng mga istrigoy, ay kanila yung hahanapin. Mahadlangan lamang ang nalalapit na muling pagbangon ng hari ng mga istrigoy. Alam nila sa kanilang mga sarili na di nila kakayanin ang hari ng mga istrigoy. Kapag hinayaan na lang nila ang bagay na yun, malalagay sa kapahamakan ang sangkatauhan. Dadanas ang mga tao ng malalagim na gabi kapag ang pangkat ni Alcel ay tuluyan ng malupig. Nag-utos noon si Alcel kay Magnus na humingi ng banal na tubig sa simbahan. Sinabi niya din na ilagay niya yon sa sisidlang hindi magkakatagas ang tubig upang di nila yon mahawakan. Mamamatay kasi sila kapag nahawakan nila ang banal na tubig. Makalipas ang ilang araw at linggo, isang araw noon bago maganap ang pamumula ng buwan, kasalukuyan na nilang binabagtas ang daan na itinuro ng isang vampira na kanilang kasama na pinasunod ni Magnus sa mga samka upang tuntunin ang pinaglunggaan ng mga istrigoy. Nadapo sila doon sa isang madawag na sukalan at may mga nagsisitaasan at naglalakihang mga puno habang maigi silang nagmamasid sa paligid. Pinili ng ibang vampira na magmasid sa itaas ng mga puno. Makalipas ang ilang minuto, nang nagsenyas na ang isang vampira na nasa itaas ng malaking puno. Ayon sa senyas nito, may nakikita itong mga nilalang
At ayon pa sa pagmumustra nito, mga samka ang nasisipat nito. Marahan silang gumalaw sa kanilang kinaroroonan at maingat na sumilip sa hangganan ng talahiban. Pagsilip ni Alcel, nasipat niya ang mga samka na may mga tangang malalaking banga. At sa pakiwari ni Alcel ay dugo ng mga tao ang laman nito. Sinipat ni Alcel agad kung saan tutungo ang mga yun at gayon na lamang ang gulat niya nang masipat niya bigla na naglalaho ang mga samka kapag dumadaan yun sa pagitan ng dalawang malaking punong dalakit. Agad noon na pumasok sa isip niya, baka doon ang daan patungo sa nakatagong palasyo ng mga istrigoy. Dahil sa nasipat ni Alcel na kaganapan, tumingin siya noon sa kanyang mga kasama. Sumenya siya noon kung nasipat din ba nila ang kanyang mga nakita. Nang magsitanguan na ang mga ito, doon na siya nagbigay ng hudyat para sumugod. Sa pagtayo nila sa kanilang pinagkukublian, agad naman silang nasipat ng mga samka na nasa paligid. Habang nananakbo sila ay nagpapalit na sila ng kaanyuan. Ang mga samka naman noon ay nagtip-tipon at buong tapang silang hinarap. Sinalubong sila ng mga ito, habang ang iba naman na may mga dalang banga ay mabilis na nagsipasok sa lagusang dinadaanan ng mga ito. Sa pagsalubong ng panig ni Alcel at ng mga samka, nagkalat sa ere ang mga bampira. Nagsilundagan ang mga ito mula sa kakahuyan. Sina Alcel at ang kanyang ama naman, kasama ng 5 pang taong lobo, ay agad na sinunggaban ng mga samka na sumalubong sa kanila. Sina Magnus noon, gamit ang kanilang bilis bilang vampira, ay agad na pinagkakakagat ang mga liig ng samka na kanilang nakakasagupa. At gamit ang matatalas nilang kuko, dinudukot nila ang mga birtud nito mula sa dibdib at kaagarang dinudurog sa kamao, na siya namang naging sanhi ng agarang pagkamatay ng mga samka. Ang pangkat naman noon ng taong lobo sa pangunguna ni Alcel ay walang awang pinupugutan ng ulo ang mga samka. May pagkakataon pa nga na inihihiwalay ni Alcel ang buto ng mga ito sa likod sa pamamagitan ng paghalit niya dito. Di na nakakapalag ang mga samkang yun kapag nagagawa na silang makapitan ng mga taong lobo. Bumabagsak na lamang ang katawan ng mga yon sa lupa, nahati na ang katawan. Nakausli ang mga balibaling mga buto, butas ang dibdib, at ang iba nakahiwalay na ang ulo sa katawan. Dahil sa kukonti ang bilang ng mga samka kumpara sa kanila, madali lang nilang nagapi ang mga ito. Matapos ng kaganapan, agad nilang tinitigan ang 2 puno ng talakit. Nagdadalawang isip pa sila na pasukin yun dahil sa di nila alam kung ano ang bubungad sa kanila doon. Habang pinag-iisipan ni na Alcel ang pagpasok sa lagusang yun, nagkakatinginan sila sa isa't isa. Ang hinihintay nila ay ang pagpapasya ni Alcel. Sa paglipas ng ilang sandali, nagkagulatan pa silang lahat nang may samkang bumungad sa kanila na lumabas mula sa lagusan. Nasa 10 ang mga samkang yun, na nabitawan ang mga daladala ng mga itong mga banga at nabasag ng bumungad din sa kanila ang pangkat ng taong lobo at vampira. Nang makita ni na Magnus ang mga ito, mabilisan nila itong sinugod
Ngunit bago pa man makalapit doon sina Magnus, nagsipulasan ng mga samkang yun at agad na natatarantang pumasok sa lagusan. Hanggang sa pinigilan na siya ni Alcel nang lalampas na siya sa dalawang puno ng dalakit. Magnus, maghinay-hinay ka. Huwag kang magmadali. Hayaan mo lang sila. Di natin sakop ang lugar sa kabila ng lagusang yan. Nais ko na sanang pasukin ang lugar na yan. Subalit ang ikinakabahala ko ay ang mga istrigoy. Malaya nang nakakagalaw kahit di pa nila kapanahunan. Tulad na lang ng nakalaban natin sa isang baryo. Alam kong may mga kasamaang pa sila na malamang sa oras na ito ay siyang nagbabantay sa puntod ng kanilang Panginoon habang dinidiligan ng mga samka ng dugo ng tao. Kung nagagawa lang sana natin ang nagagawa noon ni Amang Diyos na ikuble ang kanyang sarili. Kanina pa sana tayong nasa loob ng teritoryo ng mga istrigoy. Pag-uwika ni Alcel, nang marinig ito ni na Magnus, agad din naman silang nagsibalik sa kanilang pwesto. Hanggang sa may nagwika na isa sa mga vampirang kasama ni Magnus. Ginoong Magnus, ang mga samka, ano ang gagawin natin sa kanila? Alam naman nating lahat kung saan sila nakatira, hindi ba? Bakit di muna natin unahin ang iba sa kanila na nananatili sa kanilang kuta? Pag-uwika ng isang vampira. Oo nga, Alcel. Di naman sa pinangungunahan kita. Bakit di mo na sila ang ating pitasin? Malay mo, makakuha tayo sa kanila ng impormasyon upang malaman natin ang kasalukuyang kaganapan sa loob ng lagusang yan. Sang-ayong tugon naman ni Magnus. Pero bilang nakakataas ka, Alcel, sa aming lahat, ikaw pa rin ang masusunod. Dagdag pa nito. Sa kanilang pag-uusap ay nagwika naman si Ginoong Asmundo kay Alcel nang, Sang-ayon ako sa kanila, anak. Maigi na rin yun, upang sa ganun ay wala na tayong masyadong problemahin kapag nakarap na natin ang mga istrigoy. wika naman ni Ginoong Asmundo. Nang marinig ni Alcel ang suwestyon ng kanyang mga kasama, wala na siyang napagpilian kundi ang sumang-ayon. Sapagkat alam din naman niya sa kanyang sarili na tama nga naman ang mga ito. Sige, Ama. Magnus, unahin na natin ang mga samkang yan, sapagkat sila ang pumapatay at nambibiktima ng mga tao sa ating bayan. Huwag niyo silang papakitaan ng awa. Mapabata, matandaman o kahit anong estado pa ng mga ito, wala tayong ititira. Seryosong wika ni Alcel. Bago sila lumisan sa lugar, pinaiwan ni Alcel ang isang vampira sa lugar upang magbantay at magbigay ng ulat sa kanya sa mga kaganapang mangyayari sa kinaroroonan ng lagusan. Sa kanilang paglisan sa lugar, nasa kaanyuan na sila noon ng kanilang pangalawang anyo. Segundo lang nilang binagtas ang daan patungo sa kuta ng mga samka. Nang marating nila ito, wala nang paligoy-ligoy pa. Agad silang naglakad sa gitna ng kuta ng mga samka. Ang mga samkang makasipat naman sa kanila noon ay mga nagsisiangil at nagsipalit ng anyo. Tila ba alam nila ang pakay nila Alcel sa pagtungo nila doon. Nang tumigil na ang pangkat ni Alcel at Magnus sa gitna ng kuta ng mga samka, agad naman silang pinalibutan ng mga ito. Sa pagkakataong yun ay medyo kokonti ang mga ito sa kadahilan ng nasa pugad ng mga istrigoy ang iba sa mga ito, at ang iba naman ay kanilang napaslang na. Maya-maya pa, unti-unti naman silang nilapitan ng mga samka. Sila naman noon ay nanatili lang at naghihintay. Nang medyo malapit na sa kanila ang mga ito, nagwika ang isang samka ng, Walang silbi ang pagnanais niyong kami ay paslangin, sapagkat nagawa ng iba kong kauri ang aming trabaho.
na muling buhayin ng Panginoong Sisipiros. Ngayon, papaslangin nyo na rin lang kami. Wala na kaming magagawa, kundi ang lumaban. Wika ng isang matandang babaeng samka kasunod ng pagsugod ng mga ito. Hindi naman nila ikinabahala ang pagsugod sa kanila ng mga samka. Inangilan nilang lahat ang mga ito kasabay ng pagsalubong nila sa mga yon. Doon ay nagkalat sa kuta ng mga samka ang mga nilalang na naglalaban. May mga pumasok sa kubo. Tapos lalabas sa dingding ng bahay na bumubulwas na dahil sa pagkabalibag ng mga samka. Ang bawat mapasok na tahanan nun ng mga vampira, wala silang pakialam kung bata man yun o sanggol pa lamang. Basta nabibilang sa pamilya ng mga samka ay walang awa nilang pinagpapapatay. Nilalapan nila ang mga liig ng mga ito hanggang sa lumaylay ang ulo. Walang ibang maririnig sa lugar na yun kundi ang pagnanangis ng mga magulang ng bata at sanggol ng mga samka. Ang mga ibang vampira pa nun ay walang habas na binubutas ang katawan ng mga nilalang na kanilang nakakarap. Meron ding pagkakataon na iginagapos nila ito gamit ang sarili nilang mga buhok tsaka pagsasaksakin ng mahahaba nilang mga kuko. At gaya ng dati, dinudukot nila ang mga birtud ng mga ito at dinudurog gamit ang kanilang kamao. Sina Alcel at ang kanyang ama naman noon at ng mga kasama nitong taong lobo hanggat may nakikitang gumagalaw na mga samka kahit na nakahandusay na ang mga yun. Nilalapa pa rin nila ito upang siguraduhin ang kamatayan ng mga yun. Halos magiba na ang mga kubo ng mga samka na gawa lamang sa kugon. Brutal ang ginawa nilang pagpaslang sa mga ito. Dala na rin ng galit nila sa mga yun dahil sa pambibiktima ng mga ito sa tao. Parang papel lamang na pinupunit ng mga taong lobo ang katawan ng mga samka. Makalipas ang 1 oras nilang pangmamasaker sa pangkat ng mga samka, sa mismong kuta ng mga ito, walang natirang buhay sa mga samka. Maski ang ugat at binhi ng mga ito ay kanilang pinaslang. Namula ang buong paligid dahil sa nagkalat na dugo at pira-pirasong katawan ng mga nilalang. Umaalulong silang lahat noon matapos nilang lipulin ang pangkat ng mga samka. Pagkaraan ng ilang sandali, muling tumahimik ang paligid. Nagpasya muna noon si Alcel na ipagpabukas na lamang ang paglusob nila sa palasyo ng mga Istrigoy. Total, alam na rin naman nila kung saan ang daan patungo doon. Tsaka isa pa, may mga pinsala na din ang iilan sa kanyang mga kasama. Maging ang kanyang ama ay may mga sugat din sa katawan dahil sa pakikipaglaban. Nagpaiwan na lang si Alcel noon ng isang vampira ng maingat na pinagbantay sa lagusan.
para kung sakali mang may lumipat na mga nilalang ay kaagad nilang malalaman. Sa kanilang pag-uwi, dinaanan muna nila ang baryo sa kanilang bayan. Nang masigurado nila na tahimik na ang buong lugar at wala nang kakaibang nangyayari, nagpatuloy na sila sa pagbagtas ng daan papauwi. Pagkarating nila sa tahanan ni na Alcel, doon niya na muna pinagpahinga lahat ang kanyang mga kasama. Dahil sa kanilang mga katauhan, madali lang naman nilang napapagaling at napaghihilom ang kanilang mga sugat. Kinausap na rin noon ni Alcel ang kanyang mga kasama na bukas pagsapit ng umaga, papasukin na nila ang lagusan. Dahil hanggat maaari, habang maaga pa, ay mahadlangan nila ang muling pagkabuhay ng hari ng mga istrigoy. Pagsapit ng kinabukasan, magbubukang liwayway pa lamang noon ay gising na sina Alcel. Pagsikat ng araw, sama-sama silang lumabas ng mansyon. Ngunit bago nila lisanin ang kanilang tahanan, kinausap muna ni Alcel ang kanyang ina at kapatid. "Ina, Lucia, kung maaari lang ho sana, lisanin nyo na ang bayang ito. Tumungo kayo sa mas ligtas na lugar, malayo dito sa isla, sapagkat walang kasiguraduhan ang lakad naming ito. Di namin hawak ang aming kapalaran. Kapag napasok na at narating na namin ang lugar ng mga istrigoy, ayaw man namin, wala hong makakagawa ng bagay na ito, kundi kami lang. Kaya dapat namin itong panindigan. Sabihan nyo na rin ho ang lahat ng tao na naninirahan dito sa ating isla. Dahil baka maaari kaming mamatay lahat sa gagawin naming ito." Gusto ko lang hong makasigurado. Ina, Lucia, mahal na mahal namin kayo ni Ama. Uwi ka ni Alcel na siya namang sinang-ayunan ni Ginoong Asmundo. Sige, anak. Mag-iingat kayo ha. Asmundo, huwag mong pababayaan ang anak mo. Naway magtagumpay sana kayo. Huwag kang mag-alala anak. Sa pag-alis nyo, gagawin ko lahat ng bilin mo. Tugon sa kanya ng kanyang ina. Matapos ng kanilang pag-uusap, nilisan na ni na Alcel ang kanilang mansyon. Nang madapo sila sa mga baryong kanilang nadaanan, sinasabihan din nila ang ibang mga tao na kanilang nakakasalubong na ihanda ang kanilang mga bangka upang lumisan sa lugar. Kapag nagtatanong ang mga tao kung bakit, sinasabihan niya ang mga ito na sundin na lamang siya. Oh, Ginoong Alcel, mukhang napakaanga nyo naman ata ho. Tanong ng isang lalaki na nakasalubong nila sa baryo. Maglilinis lamang ho ng kalat, Manong, dito sa ating bayan. Pala, Manong Bikang, bilang alkalde ng bayang ito, inaatasan ko ho kayo na sabihan nyo ho lahat ng kababaryo nyo na lumisan na dito sa ating isla. Baka sa mga susunod na araw kasi, di nyo na kami masilayan sa lugar na ito. Maaari kayong malagay sa kapahamakan kapag nangyari ang mga bagay na yon. Huwag na ho kayong magtanong, Manong. Alam nyo na ho siguro ang tungkol sa mga nilalang na nananalasa sa bayang ito. Wika ni Alcel sa panauhing nasa lubong nito sa baryo. Bagaman naguguluhan ang taong yun, wala na itong nagawa kundi ang sundin ng mga sinabi ni Alcel. Alam din kasi nito sa sarili niya na mapanganib na mawalan ng mamamahala ang isang bayan. Magiging magulo at maaaring lumaganap ang krimen kapag nangyari yun. Makaraan ang ilang oras ng kanilang pagbagtas ng daan, muli na nilang narating ang lugar kung saan naroon ang lagusan na dinaanan ng mga samka. Nakatayo na silang lahat sa harapan nun, at nang mga oras na yun ay papalubog na ang sikat ng araw. Nang biglang maalala ni Alcel ang isang bagay. Walang kasama ang kanyang ina't kapatid kung sakaling lumisan iyon ng kanilang bayan.
Kaya naman, kinausap niya ang kanyang ama na balikan ang kanyang ina at kapatid. Subalit di sumang-ayon si Ginoong Asmundo dahil ibinilin sa kanya ng kanyang ina ang kaligtasan ni Alcel. Inutusan na lang ni Ginoong Asmundo ang isang taong lobo na kanilang kasama na siya na lamang ang sumama at gumabay kina Ginang Lucita at Lucia. Sige Ginoong Asmundo. Sang-ayong tugon ng isang taong lobo kasunod ng mabilisan nitong pagbalik sa mansyon ni na Alcel. Sa ilang minuto nilang pag-uusap-usap, matapos makaalis ang inutusan ni Ginoong Asmundo, nagwika na si Alcel ng, Tayo na, mga kasama. Di natin malulutas ang sigalot na ito at di natin malalaman ang kahinatnan ng tagpong ito kung tatayo lamang tayo dito. pag-uwika ni Alcel. Matapos yung masambit ni Alcel, magkakasunod na silang pumasok sa lagusan habang maingat na nakikiramdam. Habang nasa lagusan sila, nakatayo lang sila doon, subalit ramdam nila ang kanilang pag-usad. Makaraan ang ilang sandali, natanaw na nila ang hangganan ng lagusan. Paglabas nila doon, tumambad sa kanila ang di pamilyar na lugar. Maputla ang paligid na nasisinagan ng bilog na buwan. Nagtaka pa sila dahil papasikat pa lamang ang buwan noon nang pumasok sila sa lagusan. Subalit doon ay tirik na ito. Walang dahon ang mga puno at bitak-bitak na ang lupa. At kasabay ng pag-alimpuyo ng banayad hangin, natatangay noon ang magkasamang tuyong dahon at alikabok. Napakatahimik ng paligid na tanging huni lang ng hangin ang siyang naririnig. Sina Magnus noon ay nagsabampira na upang maging handa sa anumang kaganapang mangyayari. Sina Alcel at Ginoong Asmundo naman kasama ng 4 pang taong lobo ay nagniningas na ang mga mata habang nasa kaanyuan pa ng isang tao. Marahan silang naglalakad. May nararamdaman pa sila noong mga samka sa paligid na nagbabadyang umatake. Subalit di nila matukoy ang pinagkukublian ng mga ito. Umamoy-amoy noon si Alcel sa hangin. Hanggang sa mapagtanto niya na, Mga kasama, maging handa kayo. May mga istrigoy sa paligid at mga samka. Napapaligiran nila tayo. wika ni Alcel kasabay ng mabilisan nitong pagpapalit ng anyo. Ganoon din sina Ginoong Asmundo at 4 pa na taong lobo. Sina Magnus naman noon ay nakahanda na. Sa pagdaan ng ilang minuto, natakpan ng maitim na ulap ang bilog na buwan at bigla nilang nasipat ang isang malaking gusali na may mapupulang liwanag. At yun na, ang palasyo ng mga istrigoy. Matapos nilang masipat ang bagay na yun, kaagad naman silang naalarma at naagaw ang atensyon ng magsilitawan ng mga samka at istrigoy sa paligid. Napapalibutan sila ng mga ito at nasa 5 ang mga istrigoy na kasama ng mga yon. Agad silang nagsiangil at inihanda ang matatalas nilang pangil at kuko. Habang papainit na ang tensyon sa paligid, nagwika ang isang istrigoy ng Alcel, nahuli ata kayo ng dating. Ilang oras na lang ay muli nang babangon ang Panginoon namin. Subalit baka di nyo na yun masaksiyan pa
Dahil ililibing na namin kayo dyan mismo sa kinatatayuan nyo. Uwi ka ng isang istrigoy na may kabuntot pa na paghalakhak. Huwag kang masyadong magpakumpiyansa, iho. Bata ka pa. Kita ko mula sa katauhan mo na di pa purong dugo ng istrigoy ang tinatangan mo. Magsya ka na hanggat kaya mo pa. Dahil ang bawat labis na kasiyahan ay may kapalit na labis na kasawian. Gigil na tugon naman ni Alcel. Natural, magsasaya kami. Dahil nalalapit na ang muling pagkabuhay ng aming Panginoon. Salamat sa mga dugo ng mga taong pilit mong iniingatan, Alcel. Muling wika at tugon ng istrigoy kay Alcel. Sa sinabi na yon ng istrigoy, lalong kumulo ang dugo ni Alcel sa mga ito. Kasabay ng pagbibigay ng hudyat niya kay Magnus na sila na ang bahala sa mga samka at silang 6 naman na taong lobo ang haharap sa pang istrigoy.